magandang umaga. Ako po si Adrian Sison. Ako naman si Darica Romero. At ako po si Catherine Borjal at pinapanood niyo ngayon ang CSJL Today. Kami na naman ang iyong kajamming at kasama ngayong umaga. Ano na naman kaya ang dapat mong abangan sa aming programa ngayon? Well, isa dyan ang trip na trip ni Sue Ocampo at ang health tip na ibibigay ko sa mga health conscious nating viewers. At syempre, may dala-dala na chika itong si Adrian at si Catherine. Tama ka dyan, Darica, no? Alam mo naman ang inaabangan ng segment sa show na to, ang chika mo is chika ko. Pero syempre, bago tayo magtungo sa ating showbiz balita, alamin naman muna natin ang pinakabagong maganapan ngayon sa loob ng ating kolehiyo sa pag-uulat ni Rhea Santos at Ernie Sanchez. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Colegio de San Juan de Letran, narito ang mga kakampi ng bawat letranista, Ermil Sanchez at Rhea Santos para sa CSJL Today. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Unang pag-ere ng Voice Out inabangan. kauna-una ang digital arts exhibit idinaos sa kolehiyo. Scriptwriting seminar dinaluhan ng maraming ICOM students. Lason, humani ng papuri at reaksyon. Letran Cheering Squad, wagi pa rin sa pang-apat na pwesto. Inabangan ng buong Letran community ang unang pag-ere ng bagong show na Voice Out. Ito ay sa ilalim pa rin ng produksyon ng Knights Cable o Cable, na layuning mabigyan ng pagkakataon ang mga ordinaryong estudyante na ihayag ang kanilang saloobin ukol sa mga importanteng issues sa loob ng eskwelahan. May report si Carl Videnia. Naging kapanapanabik ang unang pag-ere ng pinakabagong programa ng Cable, ang Voice Out. Sa unang palabas ito ay tinalakay nila ang tungkol sa zero-based grading system. Nagkaroon ng mga estudyanteng panauhin at nagkaroon din ng debate. Tiyak na lalong aabangan ang Voice Out matapos nitong ipalabas ang mga saloobin ng mga estudyante. Ang hiling lang na nakakarami, makarating sana ito sa administrasyon upang malaman nila ang saloobin at damdamin ng kanilang mga estudyante ukol sa iba-ibang issue sa loob ng kolehiyo. Ako po si Carl Videnia, nag-uulat para sa CSJL Today. Idinaos naman ang kauna-unahang digital arts exhibit kamakailan na nagpamalas ng galing ng mga estudyante sa larangan ng pagdedesign at drawing. May report si Erwin Lubrino. Binuksan ang kauna-unahang digital arts exhibit sa Colegio de San Juan de Letran noong September 14, 2008 kung saan ipinakita ng ilan sa mga miyembro ng Letran Information Technology Society ang kanilang galing sa larangan ng pagdidesign. Ito ay sa tulong na rin ng Institute of Information Technology. Samantala, hanggang 5 araw lamang ang exhibit dahil noong September 19, 2008 ay opisyal na itong nagtapos. Ako si Erwin Lubrino, nag-uulat para sa CSJL Today. Dinaluhan ng maraming ICOM students ang nakarang scriptwriting seminar na ginanap sa TV studio noong Biyernes. Pinaunlakan ng kolehiyo ng isang magaling na writer at profesor mula sa UP Film Institute na naging guest speaker sa nasabing event. May ulat si Carl Videnia. Naging matagumpay ang dinaos sa scriptwriting seminar noong Biyernes sa TV studio. Naging guest speaker si Zenon Palomares na isang batikang scriptwriter at professor sa UP Film Institute. Siya yung gumawa ng, supposedly sinabi niya na ang isang director kahit hindi masyadong magaling, kung bibigyan mo siya ng isang maganda, isang excellent na script, kahit hindi siya masyadong magaling, maaari siyang gumawa ng isang magandang pelikula. Pero isang director, kahit gano'ng kagaling, kung ibibigay mo sa kanyang script ay basura, hindi siya makakagawa ng magandang. Itinuro sa nasabing seminar ang do's and don'ts sa paggawa isang script at tinalakay din dito ang kaibahan ng paggawa ng script sa mainstream film sa short films. Tiyak na nabusog ang kaalaman ng mga estudyante ng ICOM sa nasabing seminar. Ako po si Carl Videnia para sa CSJL Today. Naglabas ng kani-kanilang saloobin ng ilan sa mga college students ukol sa bagong ipinatupad na zero-based grading system. Tunghayan natin ang pahayag sa report ni Christian Pura. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga estudyante
matapos hayag ang bagong implementasyon ng bagong grading system. Tunghayin natin na sa loobin ng ilang college students tungkol sa bagong sistemang ito. I think okay siya kasi with that rule, kasi mas magiging competent yung students. Tapos, I think it will set the standards here in Letran. It will make a difference sa mga students natin, tsaka yung time management ng bawat student, I think mas magiging okay. Tapos, feeling ko mas magiging mataas yung tingin ng ibang schools sa Letran kasi we have that kind of rule. Yun. Dali. Sa tingin ko, hindi okay sa mga estudyante, lalo sa mga graduating student, yung zero-based. Kasi una, hindi nila binigyan ng information yung student na zero-based na pala yung magiging grading system. Second, parang mangyayari niyan yung mga students, tatama rin mag-aaral, mga ganun. Nakikita na administrasyon ang kahalagahan ng bagong panukala. Ngunit para sa mga estudyante, iba't iba ang magiging epekto nito. Ako si Christian Pura, nag-uulat para sa CSJL Today. Umani naman ng iba't ibang komento at papuri ang taunang pagtatanghal ng Teatro de Letran. Sa taong ito ay pinamalas nila ang kanilang galing sa isang dulang pinamagatang Laso. Magandang umaga. Laso ng pamagat ng major play ng Teatro de Letran na ginanap noong September 16 and 17 sa SC Auditorium ng Colegio de San Juan de Letran. Ito ay ginawa sa direksyon ni Gilberto Toco Jr. at sa panulat nina Sarina Magtango, Mark Norelia, Jasmine Lea Espinili at ni Gilbert Toco Jr. Ang lason ay tumatalakay sa 7 deadly sins: gluttony, envy, lust, greed, wrath, sloth at pride. Ito ay paghahati-hati para sa 7 parte ng play. Madaming mga bagong theater actors and actresses ang gumanap dito. Kabilang din ang mga old members ng Teatro de Letran na sina Carl Videna, Rosmany Ilagan, Tom Cruise, Charisse Ivuna, LJ Aganos, ang dating queen sa Liam the Musical, at si Mark Norelia na nag-direct ng nakaraang play na pinamagatang Lihim. Isang magandang pagtatapos ang naibigay ng Teatro de Letran sa mga manonood. Masaya at matandaming play ang kanilang nasaksihan. Mula sa Liam the Musical, Lihim, at ngayon sa Lason. Ano pa kaya ang kanilang susunod na gagawin para mapahanga ang mga letranista? Ako si Arvin Galvez, nagbabalita para sa CSJL Today. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman. Mga balitang walang labis, walang kulang. Dahil dito sa CSJL Today, Letranista, una ka sa balita!